Dominant Protector. Credit to the author. 3,871-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil doon, hindi na binigyan ni Joel ng pagkakataon si Terence na mag-react. Ang enerhiya ng espada ay natipon sa kanyang kamay, at umatake siya gamit ang 21 estilo ng nakamamatay na magkasunod na espada. Para sa isang ordinaryong magsasaka sa unang bahagi ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon, ang hakbang na ito ay sapat na upang patayin siya. Tumalon ang puso ni Terence. Naramdaman niya ang pagkakaroon ng Southern Skygate, ngunit wala siyang paraan para malaman kung ano ang sinabi nila kay Joel. Sino ang nakakaalam na bigla siyang sasalakayin ni Joel na parang baliw, at parang gusto niya talaga siyang patayin. Alam ni Terence na may isang master tulad ng Nantian Gate na nakatingin sa kanya mula sa malayo, kaya paano niya ito haharapin? Ito ay isang mahirap na problema para sa kanya. Kung si Joel lang, hindi na mahihirapan si Terence. Malaki ang tsansa niyang manalo sa one-on-one fight. Hindi mahalaga kahit na nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi niya mapatay si Joel, mayroon pa rin siyang nakamamatay na kahinaan sa kanyang mga kamay. Ngunit ngayon, hindi nang ahas si Terence na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan ng madali. Sa sandaling nakumpirma nila na si Terence ang Linford na hinahanap nila, sino ang nakakaalam kung ang Southern Heaven Gate ay lalabas at papatayin siya. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na bumuo ng isang super energy bomb. Sa pagkakataong ito, wala siyang paraan para harapin itong perpektong foundation stage mula sa Southern Skygate. Kung talagang nangyari iyon, malamang nagagamitin ni Terence ang katotohanan na pinatay ni Joel ang kanyang guro. Siguradong patay na ang taksil niyang disipulong ito, ngunit kung mabubuhay pa si Terence pagkatapos nito ay nasa Southern Skysect. Marahil ay hahayaan siya ng Southern Skygate, o marahil ay aalagaan din siya ng Southern Skygate. Nabuhay man siya o namatay ay nasa kamay ng kabilang partido. Bukod dito, maghahinala rin ang Southern Heaven Gate kung saan niya nakuha ang video. Bakit siya nandoon? Hindi naging mabagal ang reaksyon ni Terence sa sandaling kumilos si Joel, nagpasya siyang magpatuloy sa pag-arte. Dahil kumikilos si Joel, iiwas na lang niya ito. Maliban na lang kung ito na ang huling paraan, talagang mahirap kung ilantad niya ang kanyang pagkatao at gagamitin ang kanyang tunay na lakas ngayon. Iniwasan ni Terence ang espada ni Joel na si Chi ng isang buhok, umaasa sa kanyang instincts. Si Joel, sa kabilang banda, ay hindi sumuko matapos mawala ang pag-atake ni Terence. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang 21 estilo ng nakamamatay na magkakasunod na espada, na pinilit si Terence sa mahirap na posisyon. Bagamat matagumpay niyang naiwasan itong muli, ang kanyang kanang braso ay nabasag ng espadang Chi na dumampi sa kanyang katawan, at lumitaw ang isang matingkad na pulang mantsa ng dugo. Buti na lang at mabilis siyang nakaiwas at nakalmo lang ng kaunti. Kung hindi, naputol na sana ang buong kanang braso niya. Ito ang awkward na sitwasyon ni Terence ngayon. Hindi naging mahirap na magpasya na ipagpatuloy ang pagkilos, ngunit mas mahirap gawin ito sa totoong buhay. Kung ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ni Joel, hindi niya magagamit ang alinman sa mga kasanayang ginamit niya sa harap niya noon. Raging Fire 8 Trigram Palm, Raging Fire Fist, Butterfly Profound Steps, ito ang mga kasanayang pinakapamilyar ni Terence. Hindi niya magagamit ang isa sa mga ito, o makikita kaagad siya ni Joel. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Hindi lang ipinahayag ni Terence ang kanyang pinakamataas na lakas sa unang bahagi ng foundation stage sa harap ni Joel, ni hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang mga kakayahan. Hindi mahirap isipin kung paano siya mapupunta sa ganitong sitwasyon. Ngunit buti na lang at hindi ginamit ni Joel ang kanyang tunay na lakas, kahit na may layunin siyang pumatay. Halimbawa, kung ito ay 21 estilo lamang ng nakamamatay na tuloy-tuloy na espada, hindi ito ganap na mapanghawakan ni Terence. Pagkatapos ng 2 o 3 palitan, nakita ni Joel na si Terence ay nasugatan pa rin ng kanyang 21 estilo ng nakamamatay na tuloy-tuloy na espada. Labis na humina ang layuning pagpatay na kusa niyang inilabas.
Kahit man lang sa ilang palitan na ito, itong si Terence at ang Linford na hinahanap niya ay dalawang magkaibang tao. Ang mga salita ay maaaring magsinungaling, at kahit ang hitsura ay maaaring magsinungaling, ngunit pagdating sa pakikipaglaban, lalo na sa harap ng kamatayan, ang estilo ng pakikipaglaban ay hindi magsisinungaling. Kahit na gusto ng isa na sadyang itago ang martial arts, sa harap ng panganib, ang katawan ay subconsciously reaksyon. Ito ay isang hindi mapigil na instinct. Kung mas malakas ang magsasaka, mas malakas ang likas na protection sa sarili na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit kapag mas malakas ang magsasaka, mas mahirap itong patayin sa pamamagitan ng isang palihim na pag-atake. Dahil kahit na maparalisa ng isang tao ang kanyang kalooban, mahirap na lokohin ang kanyang self-protection instinct. Ito ay dapat na isang magandang bagay, ngunit ito ay hindi palaging isang magandang bagay para kay Terence sa sandaling ito. Hindi na siya makakatagal kung magpapatuloy ito. Sa katunayan, ito ang kaso. Ilang galaw lang si Terence, at hindi na niya nakontrol ang chi sa kanyang katawan. Kung nagtagal pa si Joel, baka nawala na siya ng kontrol at ginamit niya ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang huminto si Joel. Wala akong awayan sa iyo, bakit mo ako gustong patayin? Don't tell me na hindi mo alam kung anong krimen ang pag-atake sa isang bagong dating ng bagong pavilion. Huminga ng malalim si Terence, gulong-gulo ang kanyang mukha. Nagpapaak siya, pero totoo naman na ngayon lang siya nag-effort. Maraming sugat sa katawan niya, at hindi ito peke. Cut the F*** skin crap. Kung gusto mong mabuhay, subukan mong gamitin ang iyong alchemic bomb. I'll give you this chance. Sabi ni Joel sa malalim na boses na may malamig na mukha. Pillfire bomb. Natigilan si Terence, nagtataka kung bakit biglang nagbago ng diskarte si Joel. He put on a surprise face, paano mo nalaman ang tungkol sa Pillfire bomb? So you really know this move. Then I've really come to the right place. Lumiwanag ang mga mata ni Joel na isahan na niya si Terence bilang sospek pagkatapos ng pagsusulit, ngunit kailangan pa rin niya ng panghuling kumpirmasyon. Ang gusto niyang malaman ngayon ay kung ang tinatawag na Pillfire bomb na ito ay kapareho ng pamatay na sandata na ibinato ni Linford sa mukha ni Panyong noong araw na iyon. Sinabi ba sa iyo ni Harry ang tungkol sa Pillfire bomb? Biglang tanong ni Terence. Hindi niya alam kung may pill bomb sa Skyclass Island, ngunit ang tanging tao sa Welcome Pavilion na maaaring mag-link dito sa isang pill bomb ay si Harry. Natigilan si Joel. Sinabi sa kanya ni Harry na itong si Terence ay isang refiner at marunong gumamit ng mga alchemy bomb. Hindi naman ito kakaiba, ngunit nahulaan nitong si Terence na narito kaagad si Harry. Ito ay kakaiba. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Joel sa malalim na boses. Malamig na ngumiti si Terence, sino pa sa buong Welcome Pavilion ang sisisihin sa akin ang pill bomb maliban sa lalaking iyon? Ang taong iyon ay ang sinumpaang kaaway ko, at hinding-hindi niya bibitawan ng anumang pagkakataon na i-frame ako. Sa una, sila ay sumang-ayon na sumabog noong ika-19, ngunit ang mga Murloc ay nagtiyaga hanggang ika-29. 3,872. Ibig sabihin ginagamit siya ni Harry. Agad na napagtanto ni Joel na kung si Harry ay may personal na sama ng loob sa Terence na ito, siya at ang Southern Skygate ay maaaring talagang ginamit sa pagkakataong ito. May isang bagay na maaaring hindi mo pa alam, ngunit si Harry ay isang pill master, at ang mga Pillfire bomb ay palaging specialty niya. Sabi ni Terence, ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Nanlamig ang mukha ni Joel. Si Harry ay may personal na sama ng loob kay Terence. Alam niya kung paano gumamit ng mga alchemy bomb, ngunit niloko niya siya at ang Southern Skygate para subukan si Terence. Kitang-kita kung ano ang ginagawa ni Harry. Sa kakayahan mo, hindi mo ba masasabi kung totoo? Mahinahong tanong ni Terence. Sana hindi ka nagsisinungaling. Kung hindi, naniniwala akong mas alam mo kaysa sa akin ang mangyayari sa iyo. Malamig na tiningnan ni Joel si Terence at umalis na parang nakatanggap siya ng ilang order. Bago siya umalis, huminto si Joel at lumingon kay Terence, alam mo ba kung bakit kita gustong patayin? Dahil kamukha mo ang taong hinahanap ko, kahit sa ilang aspeto. Kaya ang malas mo.
Dahil doon, mabilis na nawala si Joel sa paningin ni Terence, at kaagad pagkatapos, nakita ni Terence na si Randolph at lumapit si Hernan. Sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit biglang tumigil si Joel. Tiyak na napansin ng Southern Skygate si Randolph at si Hernan, at natakot sila na mas maraming mga baguhan ang darating at magdudulot ng gulo. "Boss, kamusta?" Si Randolph at nakita ni Hernan ang mga sugat ni Terence at nagulat sila. Mabilis silang tumakbo at kinakabahang nagtanong. "Ayos lang. Maliit na sugat lang. Hindi na kailangan pang maguluhan." Nakangiting umiling si Terence, ngunit natutuwa siyang dumating ang kanyang dalawang kapatid sa tamang oras. Kung hindi, hindi niya ito malalampasan. Sino ang may gawa nito? "Boss, habulin ba natin sila ngayon?" Hindi napigilan ni Hernan ang kanyang galit. Ang isang tulad niya ay hindi basta-basta tatabi at panoorin ang kanyang amo na nasasaktan. Kahit hindi siya manalo, kailangan niyang subukan. Bukod dito, ito ang Welcome Pavilion. Ang kabilang partido ay magkakaroon ng ilang mga pag-aalinlangan. Kahit na hindi sila sapat na malakas sa one-on-one na labanan, maaari silang magkaroon ng pagkakataon kung sabay silang umatake. Hindi na kailangan. Kumpara sa mga posibleng pagbabalik, ang maliit na pinsala na ito ay nagkakahalaga. Mahiwagang ngumiti si Terence. Napakadelikado ng eksena kanina, at nakamamatay kung hindi niya sinasadyang malantad ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ang mga huling salita na sinabi niya kay Joel ay sapat na para makabawi siya sa kanya. Kung hindi siya mali, malamang na ibaling ang atensyon ni Southern Heaven Gate at Joel kay Harry. Ang pinakamagandang bahagi ay ginamit ni Harry ang Pale Firebomb bilang dahilan para ituon ang atensyon ng dalawa sa kanya, ngunit hindi niya alam na sa bandang huli, siya pala ang nagpagulo sa sarili. Ang Enteng at Joel ay parehong matatalinong tao, at ang mga matatalinong tao ay palaging kainahinala. Ayaw ni Joel na maglagay ng hinala kay Harry dahil hindi naman siya kamukha ni Linford. Pero ngayon, imposibleng hindi siya pinaghihinalaan ng dalawa, lalo na't marunong na itong gumamit ng Pale Firebomb. Gusto talagang ilarawan ni Terence si Harry gamit ang dalawang salita. Ang isa ay upang kumuha ng lana at umuwi na ginupit, at ang isa ay upang mahuli sa isang kakon. "Nga pala, paano mo ako nahanap?" Tinanong ni Terence si Randolph at si Hernan habang ginagamot niya ang kanyang mga sugat. Bagamat ang lugar na ito ay hindi malayo sa immortal na kuweba ng Green Cloud Pavilion, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang pupunta rito. Bukod dito, sa paghusga sa mga ekspresyon ni Randolph at Hernan, halatang lumabas sila para hanapin siya. Si Randolph at nagkatinginan si Hernan at sinabing, "Well, actually, sinabi sa amin ng babaeng iyon. Sinabi niya sa amin na pumunta at kunin ang iyong katawan." Bella. Napakurap si Terence at naalala na nang dumating si Joel upang hanapin siya, ang iba pang mga baguhan ay nasa kuweba at hindi makita kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit ang babaeng ito, si Bella, ay nakatira sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa labas. Kahit kaunting galaw ay hindi makatakas sa kanyang mga mata. Pero pagkatapos ng mga pangyayari kagabi ay halatang katapat niya ang babaeng ito. Kung papayagan siyang patayin ng Southern Heaven Gate at Joel, hindi ba iyon lang ang gusto niya? Bagamat ang kanyang mga salita ay hindi kaaya-ayang pakinggan, ang kanyang intensyon ay malinaw na hayaang si Randolph at ang isa pang lalaki ay lumabas at tulungan siyang makaalis sa sitwasyon. Ano ang pinaplano niya? Baka hindi pa rin siya sumusuko. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga. Ang hirap talagang intindihin ng mga babae. Nagsimula sila ng away ng walang dahilan, at pagkatapos ay biglang dumating upang tumulong ng walang dahilan. Hindi niya talaga maintindihan ang sitwasyon. Gayunpaman, tiyak na wala siyang anumang magandang intensyon. "Boss, sa tingin mo ba nahulog na talaga sa'yo ang babaeng iyon?" Habang pabalik sa kuweba ng Immortal, tumawa si Hernan, puno ng pag-uusisa ang kanyang mukha. Sa ngayon, sa mata ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, ang pinakakaakit-akit na tao ay walang alinlangan na si Bella. Ang bawat galaw at kilos niya ay makakaapekto sa nerbiyos ng mga bagong alagad. Kahit na ang isang lalaking tulad ni Hernan ay hindi namamalayang papansinin siya. Mula nang magpakita kahapon si Bella, hindi na siya masyadong nagpakita ng sigla sa mga baguhan, kahit nakaakit-akit ang bawat kilos at ngiti nito.
Noon lang kasama niya si Terence na iba siya, nagkukusa. Kung alam nila na ang Meyer Beauty ang nagmungkahi na pumunta sa kuweba ni Terence para maligo kagabi, malamang mababaliw sila. Terence rolled his eyes and pouted. Anong nakikita mo sa akin? Lakas ba o background? Og. Si Randolph at hindi alam ni Hernan ang sasabihin. Ang kanilang amo na si Terence ay hindi maarap, ngunit sa mga tuntunin ng lakas at background, siya ay hindi kasing lakas ng Meyer Beauty mismo. Sa sandaling ito, biglang sumulpot si Bella sa harapan ng tatlo at malamig na ngumiti kay Terence. Akala ng dilag na ito ay hindi ka marunong magpahalaga sa mga pabor, ngunit ngayon ay parang ang dami mo pang self-awareness. Tama, kahit lakas man ito o background, sa mga mata nitong beauty, isa ka lang piraso ng basura. Kaya't ipinapayo ko sa iyo na maging mas matino ang kagandahang ito, huwag maging mas matalino ang kagandahang ito. Mabuti. Pagpipilian. Miss Meyer, nilinaw ko ang aking sarili. Well, tubig ay hindi makagambala sa tubig ng ilog. Ito ang pinili ko. Tumaas ang isang kilay ni Terence. Matapos marinig ito, tiningnan ni Bella si Terence ng malalim bago umalis, hindi madali para sa isang hanggal na tulad mo na mabuhay hanggang ngayon. Hindi ka na magiging maswerte sa susunod. Walang tutulong sa iyo na makatakas sa pagkakataong ito. 3,873. Si Randolph at nagkatinginan si Hernan habang pinapanood si Bella na umalis. Alam nila na ang babaeng ito ay isang kaaway nang babalaan sila ni Terence na panatilihin ang kanilang distansya mula sa kanya kahapon, ngunit hindi nila naisip na ang araw na ito ay darating ng ganoon kaga. Isang dalubhasa sa rurok ng maagang yugto ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon, at isang magandang babae na may pambihirang background noon. Ang ganitong uri ng kaaway ay napakahirap. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Terence, bigla niyang naunawaan kung bakit siya tinutulungan ni Bella sa pagkakataong ito. Simple lang ang dahilan, kailangan niya si Gavin at Tony na makontrol. Sa mga bagong disipulo, sina Gavin at Tony ay nasa magkabilang panig, ang grupo ni Terence ay nasa kabilang panig, at si Bella ay tila ayaw sumali sa sinuman sa kanila. Matapos ang kanyang nabigong pagtatangka na i-recruit si Terence, wala siyang anumang intensyon na sumali sa grupo ni Gavin. Sa halip, gusto niyang maging isang third-tier na puwersa na maaaring makipagkompetensya sa dalawang grupo. Ito lang ang paraan para ipaliwanag kung bakit tumakbo ang babaeng ito kay Randolph at tulungan siya ni Randolph. Kung may mangyari sa kanya, si Gavin ay walang alinlangan na magiging dominante sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Kahit na siya, si Bella, ay isang mapanlinlang na tao, magiging mahirap para sa kanya na makipagkompetensya kay Gavin. Kung tutuusin, bago lang siya sa lugar na ito at walang pundasyon. Posible pa ring harapin ang isang hanggal na tulad ni Tony, ngunit si Gavin ang pinakamatandang kapatid na namumuno. Hindi niya ito mapapalitan kahit anong mangyari. Ang pagsali sa kanya ay walang pinagkaiba sa pagpapasakop sa kanya. Hindi ito ang gusto niyang makita. Gusto ng babaeng ito na kontrolin ang buong sitwasyon. Kailangan niya si Terence para maabala ang enerhiya ni Gavin, at iyon ang tunay na dahilan kung bakit gustong tulungan siya ni Bella. Pinatunayan nito ang naunang impresyon ni Terence sa babaeng ito. Ang babaeng ito, si Bella, ay talagang may plano. Kung hindi niya pinaplano ang lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, ayon sa mapaghiganti na mentalidad ng isang normal na babae, kahit na ang una niyang reaksyon ay hindi ang pagpatay kay Terence, hindi niya ito tutulungan. Siya ay sapat na bukas palad upang tumayo lamang at manood. Ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng tatlong bansa ay isang pagpili na gagawin lamang ng isang tunay na matalinong tao. Ang babaeng ito, si Bella, ay talagang isang mapanlinlang na tao. Parang hindi na magiging mapayapa ang mga susunod na araw. Walang magawang umiling si Terence habang nakatingin sa likod ni Bella. Noong una, kailangan lang ni Terence na harapin si Gavin at ang kanyang gang, at madali pa rin ito para sa kanya. Lalo na pagkatapos ng pag-address ni Tony, walang naghahanap ng gulo sa kanya, at maaaring tumutok si Terence sa pagpapabuti ng kanyang lakas. Ngunit ngayon, sa pagdaragdag ng mapanlinlang na Bella, hindi makatutuhanang isipin muli ang gayong walang kabuluhang buhay. Si Randolph at nagkatinginan si Hernan at tumango bilang pagsang-ayon.
Bagamat hindi pa nila naiintindihan ang tunay na intensyon ni Bella, mayroon silang premonition na ang mga baguhan ng Green Cloud Pavilion ay magiging napakasigla sa lalong madaling panahon. Let's go! Magsisimula na ang challenge. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng babaeng ito. Nakangiting sabi ni Terence. Sa paglahok ni Bella, naging komplikado ang sitwasyon. Tiwala si Terence na kakayanin niya ang mga taong ito, ngunit hindi siya maaaring maging pabaya. Baka matalo siya kung magulo. Matapos mabaygo si Joel na subukan si Terence, bumalik siya sa Southern Heaven Gate at sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari. Bagamat nakita na ng Southern Sky Gate ang lahat mula simula hanggang katapusan, si Joel ang talagang nakalaban ni Linford. Hindi man lang alam ng Southern Sky Gate kung ano ang hitsura ni Linford, kaya si Joel ang may pinakamalaking say sa kung itong Terence ay ang Linford na hinahanap nila. Matapos pakinggan ang detalyadong paglalarawan ni Joel, natahimik sandali ang South Heaven Gate, at sa wakas ay nagsabi, sabihin mo lang sa akin, ito ba si Terence ang Linford na hinahanap natin? Uncle Master, although he looks a little similar, he's actually a completely different person. Muntik ko na siyang mapatay ng ilang beses noong nag-away kami kanina. Kung talagang may lakas siya ng Linford na iyon, hindi siya makakapigil kapag nahaharap sa banta ng kamatayan. Sumagot si Joel sa malalim na boses. Kung ang lalaking ito ay halatang may malakas na lakas, ngunit sinakal niya ang kanyang sarili hanggang sa mamatay upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, iyon ay masyadong hanggal. Walang ganoong katanga sa mundo. Kung wala man lang siyang buhay, ano pa ang silbi ng pagtatago? Hindi nila alam na ang ibang tao ay lalaban kapag nahaharap sa buhay at kamatayan, ngunit si Terence ay may sining ng Dragon Mastery upang mabilis na gumaling. Kahit na half-dead siya, makakabawi siya. Si Randolph at ang biglaang pagsulpot ni Hernan ay nakatulong kay Terence na makaalis sa sitwasyong ito. Bahagyang tumango si Enteng. Ang kanyang opinyon ay katulad ng kay Joel. Bagamat hindi talaga siya nakikipag-ugnayan kay Linford, alam niyang lahat ng Masters ay may kanya-kanyang pride. Kung ang Terence na ito ay talagang isang Master na kayang pumatay kay Panyong sa isang galaw, hindi nila hahayaang maging mapangahas si Joel kung wala ang Enteng. Normal na newbie lang si Terence, mas malakas lang siya ng konti, pero malayo siya sa level ni Linford. Ayon sa sinabi ni Gavin last time, ang taong ito ay isang dukha na walang espiritual na jade. Isipin mo, paanong ang isang dukha na tulad niya ay makakapansin ng matandang fox na tulad ni Melba? Nagpatuloy si Joel. Nagawa na niya ang kanyang pananaliksik noong nakaraan, kaya hindi siya naniniwala na sina Terence at Linford ay iisang tao sa simula. Kaya lang pagkatapos marinig ni Harry na binanggit ang Pale Firebomb, naramdaman niya na ang hakbang na ito ay maaaring talagang katulad ng killer move ni Linford, kaya nagpa siyang subukan ang kanyang kapalaran. Kung ganoon nga ang kaso, maaari nating alisin ang hinala ng batang ito. Ngunit wala tayong nakuha rito, hindi ba't sinabi ng bata na mayroon siyang isang uri ng sama ng loob kay Harry, at na ang Pale Firebomb ay palaging espesyalidad ni Harry. Sabi ng South Heaven Gate na may maitim na mukha. Not bad. Itong Harry na ito ay halatang marunong gumamit ng Pale Firebomb, pero sinusubukan niyang makuha ang atensyon natin sa isang taong hindi natin kilala, talagang wala siyang pake. Si Joel ay mayroon ding malungkot na ekspresyon. Parehong inakala ni Joel at ng Southern Heaven Sect na sila ay matatalinong tao na kayang makipaglaro sa iba. Paano sila matutuwa kung pinaglaruan sila ng isang sumisikat na Sky Pavilion newbie? Yung mga hindi mapanagot na maalalahanin ay masasama o magnanakaw. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Enteng at nagtanong, isipin mo, pamangkin, maaari bang maging Linford si Harry? Ito. Mahirap sabihin. Kung talagang gaya ng sinabi ni Terence, talagang marunong gumamit ng Pale Firebomb ang batang iyon, kung gayon ang posibilidad na gawin niya ito para makaabala sa atin ay medyo mataas. Napaisip si Joel. 3,874. Bagamat si Harry ay kamukha ni Terence, ganap na naiiba sa Linford na kanilang hinahanap, ito lamang ay hindi sapat upang maalis sila sa hinala. Kung hindi, hindi nila sinusubok si Terence.
Isinasantabi ang kanyang mukha, kahit anong tingin sa kanya, si Harry ang pinakamalaking sospek. Una sa lahat, isa siyang disipulo ng tumataas na Sky Pavilion, at mayroon siyang master na tulad ni Linden na umalalay sa kanya. Sa teorya, siya ay dapat na mas mataas kay Terence sa mga tuntunin ng parehong foundation at lakas, at dapat na mas malapit sa imahe ni Linford. Pangalawa, kung hindi siya si Linford, bakit siya magsisikap na ilihis ang kanilang atensyon at iframe ang walang katuturang si Terence? Kung puro personal vendetta, bakit hindi niya sinabi na marunong siyang gumamit ng peel firebomb? Madaling malaman kung marunong gumamit ng peel firebomb si Harry o hindi, maaari mong gamitin ang parehong trick na ginamit mo kay Terence sa kanya, at malalaman ang katotohanan. Napangisi ang South Heaven Gate. Shibo, hindi maganda to, di ba? Tumalon si Joel. Sa totoo lang, nakipagsapalaran na siya nang subukan niyang subukan si Terence ngayon lang. Kung si Randolph at nakita siya ni Hernan, maaaring kailanganin niyang isuko ang sarili sa Law Enforcement Hall. At ngayon, gusto ng Southern Skygate na subukan niya si Harry. Si Harry ay isang bagong miyembro ng sekta, at ang kanyang posisyon ay mas mataas kaysa kay Terence, na isang normal na grassroots na bagong miyembro ng sekta. Nasa likod din niya si Lindan. Kung may nangyari, hindi ito isang bagay na kakayanin ng isang inner sect disciple na tulad ni Joel. Sumimangot ang South Heaven Gate sa hindi kasiyahan. Tatanggapin ko ang lahat ng kahihinatnin mo, ano ang kinatatakutan mo? Hindi mo makakamit ang magagandang bagay kung paliitin mo ang iyong ulo at paa. Ito. Hindi mapigilan ni Joel na mahulog sa dilema. Bagamat nangingibabaw ang mga salita ng Southern Heaven Gate, ang kabilang partido ay nasa ilalim pa rin ng Young Master na si Shu. Kung talagang magagalit sila kay Young Master Shu at magdulot ng malaking gulo, naramdaman ni Joel na hindi lamang ang Southern Heaven Gate, ngunit maging ang kuya ng tatlong pamilyang Nolan, si Andrew, ay maaaring hindi ito kakayanin. Kapag hindi na nakayanan ang Southern Heaven Gate, ang unang magdurusa ay tiyak na si Joel. Gayunpaman, hinahangad na ngayon ni Joel ang minor faceless magic ng Southern Skygate, at umaasa rin siya sa Southern Skygate para mahanap si Linford para sa kanya. Kaya't hindi siya makapaghintay na pasayahin ang Southern Skygate, paano siya mangangahas na suwiin ang kagustuhan ng kabilang partido. Kung pupunta siya upang subukan si Harry, malamang na malalagay siya sa gulo. Gayunpaman, kung labag siya sa kagustuhan ng Southern Skygate, magdaragdag lamang ito sa kanilang masamang impresyon. Ang Southern Skygate ay isang sensitibo at matalinong tao. Kapag nag-iwan siya ng masamang impresyon, mahirap itong itama. Kapag nangyari iyon, hindi na niya maasahan ang kanyang hindi gaanong anyo na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, talagang nahuli si Joel sa isang dilema. Sa pagtingin sa kaduwagan ni Joel, sasawayin sana siya ng Southern Heaven Gate nang bigla silang makarinig ng hiyawan na nagmumula sa Welcome Pavilion sa hindi kalayuan. Kung tutuusin mula sa kaguluhan, dapat ay nagsimula na ang hamon ng bagong dating. Agad na nakahanap si Joel ng isang Nagel iligtas buhay na straw, at nagmamadaling nagsabi, "Tingnan mo, tiyuhin nagsimula na ang hamon ng bagong dating, kahit na gusto ko siyang subukan, kailangan kong maghintay hanggang matapos ito. Hindi ko kayang salakayin si Harry sa harap ng lahat, di ba?" Kung talagang inatake nila si Harry sa hamon ng bagong dating, hindi banggitin si Joel, kahit na ang malaking senior managing disciple ng South Heaven Gate ay hindi ito kakayanin. Bubugbugin sila ng Law Enforcement Hall. Ang dahilan na ito ay hindi nagkakamali, kaya ang South Heaven Gate ay tumango lamang at nagsabing, "Sige, pagkatapos ng hamon, makakahanap ka ng pagkakataong subukan siya. Maaari nating baliwalain ang natitira sa ngayon, ngunit kailangan nating malaman kung alam na ni Harry ang peel firebomb o hindi na ngayon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin?" "Naiintindihan ko." Mabilis na tumango si Joel. Malinaw ang kahulugan ng Southern Heaven Gate kung alam ni Harry kung paano gamitin ang peel firebomb, kung gayon mula sa kung paano niya sinubukang ilihis ang kanilang atensyon ng walang dahilan, ang posibilidad na siya ay si Linford.
Para sa Southern Heaven Gate, si Linford ay maaaring maging sinuman sa Welcome Pavilion, at sa kapangyarihan ng Southern Heaven Gate, madali nilang madudurog ang sinuman sa Welcome Pavilion. Ngunit kung si Harry, isang lalaking si Linden ang personal na umamin na kanyang compound, kung gayon ang mga bagay ay magiging komplikado kung ang Young Master na si Shu ay kasali. Sa background ng mapagimbot na pagnanais ni Linden na sakupin ang posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid ng tumataas na Sky Pavilion, anumang bagay na maaaring may kinalaman sa Young Master na si Shu ay hindi na maliit na bagay sa mata ng Southern Heaven Gate. Kung hindi sila mag-iingat, ito ay maaaring maging fuse para sa isang todong digmaan sa pagitan niya at ni Young Master Shu. Hindi sa Southern Heaven Gate ang nagkasala, ngunit malayo pa sila sa handa na harapin ito. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Joel, kahit na gumaan ang loob niya matapos marinig ang mga utos ng Southern Heaven Gate, medyo nag-aalala pa rin siya. Mabibili lang siya ng Rookie Challenge. Kapag natapos na ang hamon, kahit na ayaw niyang tumalon sa butas na ito, pipilitin siya ng Southern Heaven Gate. Walang tumulong dito. Ito ang kalungkutan ng pagiging isang underling. Palaging may mga pagkakataon na kailangan niyang kumilos bilang kumpay ng kanyan. Halika, puntahan natin ang batang si Harry na iyon. Naglakad ang Southern Heaven Gate patungo sa entablado ng bagong dating na Sky Pavilion. Kahit na hindi direktang masuri ni Joel ang tubig, isa pa rin itong magandang pagkakataon para obserbahan ang sitwasyon. Marahil ay maaaring makakuha siya ng ilang hindi inaasahang tagumpay. Oo. Sumunod si Joel sa likod ng Southern Heaven Gate na may masalimuot na pag-iisip. Napaisip siya sa isang tanong. Pagkatapos ng Rookie Challenge, anong dahilan ang dapat niyang gamitin para patuloy na tumanggi? Alam niya na ito ay isang bitag na may malaking panganib, ngunit ang isang matalinong taong tulad niya ay hindi tatalon dito kahit na siya ay pinilit ng Southern Heaven Gate. Gayunpaman, hindi inisip ni Joel na ito ay isang problemang hindi niya maisip. Kinuha ni Harry ang inisyatiba upang tulungan siyang malutas ito. Simple lang ang dahilan na pilitan si Harry na gamitin ang Peel Firebomb sa paparating na Rookie Challenge. Napakaraming mga baguhan sa tumataas na pavilion, at bagamat lahat sila ay sinabihan ng Young Master na si Shu na alagaan si Harry, lahat ng mga baguhan na ito ay nagmula sa mga makapangyarihang pamilya. Kahit na hindi sila kasing yabang ni Linden, hindi bababa sa pangalawang henerasyon sila, at wala ni isa man sa kanila ang banayad. Kahit sa mga bagong disipulo ng Chindian Pavilion, magkakaroon ng mga taong tulad ni Terence. Ang mga bagong disipulo ng tumataas na Sky Pavilion ay may higit na kumpiyansa, at natural na marami ang hindi nasisiyahan sa kaayusan ni Young Master Shu. Siyempre, hindi lahat ng mga baguhan mula sa tumataas na Sky Pavilion ay nang-ahas na huwag pansinin ang pang-aabuso ng kapangyarihan ni Young Master Shu. Sa makatuwid, sa nakalipas na 2 buwan, karamihan sa mga baguhan ng tumataas na Sky Pavilion ay nakikipagtulungan sa mga utos ni Young Master Shu sa ibabaw. Gayunpaman, kapag nakakita sila ng isang taong kasing lakas ng Young Master na si Shu, ang mga taong ito ay ilalabas ang kanilang kawalang kasiyahan ng walang pag-aalinlangan. 3,875. Ang bagong dating na humamon kay Harry ay tinawag na Yuda. Ang kanyang background ay hindi gaanong kahanga-hanga, ngunit sa tulong ng kanyang pamilya, kamakailan lamang ay natagpuan niya ang kanyang sarili na isang malakas na tao. Siya ay pamangkin ng tumataas na pangalawang elder ng pavilion. Kahit na ang katayuan ng Young Master na ito ay hindi kasing taas ni Linden, ang direktang apo ng ikatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion, sapat na ang kanyang kahanga-hanga para hindi matakot kay Linden. Bilang resulta, ang kawalang kasiyahan na pinipigilan ni Yuda sa loob ng higit sa 2 buwan ay sa wakas ay sumambulat sa isang iglap. Sa totoo lang, si Harry ay isang baguhan lamang mula sa pangkaraniwang mundo, at ang salitang malakas ay hindi man lang magkaroon ng kahulugan. Kung hindi dahil sa pangangalaga ni Linden, tretuhin sana siya ng mga baguhan sa tumataas na Sky Pavilion na parang shitty. Nagmabait na sila sa hindi pagtapak sa kanya. At dahil kay Young Master Shu, kinailangan nilang hawakan ang kanilang mga ilong at purihin si Harry.
Kailangan nilang panoorin ang hamak na ito mula sa sekular na mundo na sumakay sa kanilang mga ulo at gawin ang anumang gusto niya. What the hell was this feeling? Agrabyado. Matapos itong pigilan sa loob ng 2 buwan, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Yuden na labanan si Linden sa publiko. Maaari niyang hamanin si Harry sa hamon ng bagong dating nang walang anumang takot. Ito ay hindi lamang para ilabas ang kanyang galit para sa kanyang sarili, kundi upang ipahayag din ang mabuting kalooban sa pamangkin ng pangalawang matanda. Dapat itong malaman na ang mga ambisyon ni Linden ay palaging umaabot sa malayo at malawak sa loob ng bilog ng ikalawang henerasyon ng tumataas na pavilion. Marami sa mga young masters ng ikalawang henerasyon ang medyo hindi nasisiyahan sa kanya, at isa sa kanila ang pamangkin ng pangalawang elder na ito. Ngayong nagkusa na si Yuden na kunin si Harry, ang nakababatang kapatid ni Linden, ito ay isang malinaw na tanda ng katapatan. Kung siya ay magtagumpay, siya ay higit na pahalagahan sa hinaharap. Ang lakas naman, sky class full face lang siya ngayon. Ang paghamon kay Harry, isang maagang foundation stage practitioner, ay maaaring mukhang pagpapakamatay, ngunit hindi ito imposible. Si Harry ay isang alchemist. Ang isang elixir master na halos hindi nakarating sa maagang foundation stage sa pamamagitan ng pag-inom ng mga table tas ay halatang mahina, kahit si Shiyuda, isang sky class full master, ay maaaring magkaroon ng pagkakataong manalo. Pag-isipan ito, sa isang lugar tulad ng hamon ng bagong dating, kung kaya nilang talunin ang isang mas malakas kaysa sa kanila at talunin si Harry, isang maagang foundation stage practitioner na hindi kailanman tulad ng dati, gaano kalaki ang kaguluhan na ay dudulot nito. Hindi lamang niya mailalabas ang kanyang galit, ngunit maipagmamalaki rin niya ang kanyang bagong backer. Higit sa lahat, maaaring mag-iwan pa siya ng impresyon sa mga nakatataas sa tumataas na Sky Pavilion. Napakagandang ani nito. Kung hindi pa rin naglakas loob si Yuden na hamanin si Harry, hindi talaga siya karapat-dapat na tawaging isang sumisikat na Sky Pavilion newbie. Hindi tulad ng wala siyang nakatagong card sa kanyang manggas, kumakain lang siya ng isang gintong tableta, at ngayon ay magkakaroon siya ng lakas ng isang maagang yugto ng Foundation Stage Cultivator sa maikling panahon. Mas magiging tiwala siya sa pakikitungo kay Harry. Natigilan si Harry nang makita niya ang malamig na ngiti sa mukha ni Yuden nang tumayo ito para hamanin siya. Katulad ng naisip ni Yuden, maaaring siya ay isang foundation early phase, ngunit maaaring hindi niya matalo ang isang Sky Class Full Master sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Kung matalo siya sa isang Sky Class Full Master, mapapako talaga siya sa haligi ng kahihiyan ng tumataas na Sky Pavilion. Wala silang pakialam kung alchemist siya o hindi, isa lang ang papansinin nila: ikaw ay isang foundation early phase, at hindi mo matatalo ang isang Sky Class Full Master. Hindi lamang mawawala ang lahat ng mukha ni Harry, ngunit mawawala rin sa kanya ang mukha ni Linden, na may suporta ng isang bundok sa likod niya. Kapag nangyari iyon, mahirap sabihin kung aalagaan pa rin siya ni Young Master Shu ng ganito. Kaya sa pagkakataong ito, sa pagharap sa pampublikong provokasyon ni Yuda, si Harry ay hindi nang ahas na mabaigo anuman ang mangyari. Kung mawawala sa kanya ang pangangalaga ni Young Master Shu, sino ang nakakaalam kung gaano siya kalungkot sa hinaharap? Ang dahilan kung bakit walang magawa si Harry ay kahit na siya ay isang maagang foundation stage practitioner, wala siyang anumang garantiya na manalo laban sa isang Sky Class Full Master. Kung ang kanyang kalaban ay talagang nagkusa sa ring, kung gayon kahit na sa lahat ng chi na mayroon siya, siya ay masusuka hanggang mamatay. Ang tanging killer move na pinagtitiwalaan niya ay ang Pillfire Bomb. Ang lakas ng Pillfire Bomb ay walang sinasabi kung talagang ginamit niya ito, kahit isang maagang Foundation Stage Master ng parehong level ay papatayin sa isang galaw, pabayaan ng isang Sky Class Full Master. Ang pinakamalaking depekto, gayunpaman, ay na tumagal ng oras upang mag-charge, at kung mas malakas ito, mas matagal itong mag-charge. Karaniwan, hindi bibigyan ni Yuden ng ganoong pagkakataon si Harry, ngunit para sa isang taong tuso gaya ni Harry, napakadali para sa kanya na humanap ng dahilan para maantala ang oras. Ako ay isang bagong deacon.
Kung aakyat ako sa entablado upang direktang tanggapin ang hamon, ang aking pinsala ay maaaring makaapekto sa aking responsibilidad na itala ang mga puntos ng mga bagong dating. Ito ay isang irresponsibleng pag-uugali, kaya kailangan ko ng ilang oras upang makahanap ng isang tao upang ibigay ang trabaho kung sakaling magkaroon ng anumang mga sakuna. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ni Harry, isang royal at hindi masisisi. Hindi inakala ni Yude na lihim na gagamitin ni Harry ang pagkakataong ito para maghanda ng malaking hakbang, at nang pumasok ang magkabilang panig sa arena, si Harry ay naghagis ng peel firebomb nang walang pangalawang salita. Si Yude ay sumabog sa lugar at hindi man lang maalagaan ang kanyang sarili, tinapos ang labanan sa isang palitan. Kumain siya ng pick golden core para sa wala. Natulala ang lahat habang pinapanood nila si Harry na naglalakad pababa ng entablado na may mapangasar na mukha. Akala nila na si Harry ay isang malambot na persimmon na umaasa kay Young Master Shu para makarating sa kanyang posisyon, ngunit hindi nila inaasahan na siya ay isang walang awa na karakter. Para harapin ang isang pick lamang ng Heaven Class, ginamit niya talaga ang napakalakas na killing move, halos pumutok ang buong singsing na pinalakas ng array sa mga piraso. Gaano kalaki ang galit nila? Sa sandaling iyon, lahat ay tumingin kay Harry nang may hindi pa nagagawang paggalang na nagpasaya kay Harry. Sa lahat ng ito, bagamat naging malupit siya sa harap ng tumataas na Sky Pavilion rookies, ito ay dahil lamang sa impluwensya ni Lindan. Ang kabilang partido ay naglakas loob lamang na magalit ngunit hindi nang ahas na magsalita. Gayunpaman, ngayon, napatay niya ang bulag na si Yude sa isang galaw, at gumamit pa siya ng isang napakabanta na galaw na parang peel firebomb. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naranasan na ni Harry ang pakiramdam na maging bagong kuya ng tumataas na Sky Pavilion. Hindi inakala ni Harry na ang kanyang peel bomb ay mapapansin ni Joel at Southern Heaven Gate, kahit na sapat na iyon para mabigla ang lahat ng mga bagong disipulo. Tama. Ang teknik na ginamit ni Linford para patayin si Master ay itong peel firebomb. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Joel at mabilis na itinuro ang Southern Heaven Gate. Sa mahigpit na pagsasalita, ang bomba ng apoy ni Harry at ang bombang chi ni Terence ay magkatulad, ngunit magkaibang bagay ang mga ito. Hindi lamang ang mga paraan ng pag-activate ay naiiba, ngunit kahit na ang enerhiya ay naiiba. Ang isa ay ang apoy, ang isa ay si chi. 3,876. Noong ginamit ni Terence ang Super Energy Bomb para harapin si Panyong, hindi makita ni Joel ang mga detalye dahil ito ay masyadong biglaan at siya ay masyadong malayo. Malabo lang niyang naramdaman ang nakakabigla na kapangyarihan. Sa unang tingin, ang pakiramdam ay medyo katulad noong ginamit ni Harry ang peel firebomb. Sigurado ka ba? Sumimangot ang Southern Heaven Gate. Sigurado ang alagad. Matigas na sabi ni Joel. Ang peel firebomb ni Harry ay halos kapareho ng nakita niya noon. Kahit na may kaunting pagkakaiba, pipilitin niya ito kung sakaling pilitin siya ng Southern Skygate na subukan ng ibang tao. Napakadelikado na gawin ang ganitong bagay. Nang makita kung gaano katiyak si Joel, hindi siya pinagdudahan ng Southern Heaven Gate, at ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng galit. Ibig sabihin, si Harry ay maaaring si Linford na iyon. How dare you fool this lord? Kumain ka ba ng bituka ng leopardo at iniisip mong hindi papatay ang Panginoong ito? Wala akong lakas ng loob na sabihin na 100% ang tiwala ko, ngunit mula sa peel firebomb na ito at sa tusong paraan ng batang ito na sadyang ilihis ang ating atensyon, 80% sigurado ako. Si Joel ay kumukulo din sa galit. Siya ay isang inner sect disciple, kung tutuusin, at hindi niya kakayanin kapag ang isang baguhan na tulad ni Harry ay pinaglaruan siya ng ganito. Boom! Bago nawala ang boses ni Joel, isang malaking bato sa tabi ng Southern Heaven Gate ang agad na naging alikabok, na umaakit sa mga kakaibang tingin ng mga bagong disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Lahat sila ay tinuro at pinag-usapan. Ang bato ay nabasag ng Southern Heaven Gate sa sobrang galit. Gusto niyang punitin ang bata sa harap ng lahat, ngunit hindi siya isang walang utak na tanga.
Gaano man siya kagalit, alam niyang wala siyang magagawa kay Harry sa harap ng lahat, kaya sa bato lang na ilalabas niya ang kanyang galit. Dahil tinititigan ng Nantian Gate at Joel, kahit na napakaraming tao sa paligid, hindi maiwasan ni Harry na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Ano ang ginagawa ng dalawang ito dito? Pinandilatan siya sa halip na patayin si Terence. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, lumapit si Harry at nagtanong, "Senior brother, may maitutulong ba ako sa iyo?" Ang Southern Heaven Sect ay ang pinuno ng tumataas na Sky Pavilion, at sa teorya, lahat ng tumataas na Sky Pavilion disciples, kasama na ang mga bagong disipulo, ay kailangang tawagin siyang malaking senior. Ang mga kilos ni Harry ay maaaring medyo labis na papuri, ngunit hindi ito mali. Malamig na tiningnan siya ng South Heaven Gate at walang emosyong sinabi, "Nakita ko na ang panig ni Terence, at kailangan ko talagang pasalamatan si Deacon Kang para sa iyong patnubay sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, isasaisip ko ito at babayaran kita sa hinaharap." Naisip ni Harry na pinabagsak ng dalawa si Terence at tuwang-tuwa sila, wala lang, tungkulin ni junior brother na pagsilbihan ang panganay na nakatatandang kapatid. "Wala akong kailangan na kapalit. Panganay na kuya, masyado kang magalang." Naisip niya na ang gantimpala mula sa Southern Heaven Gate ay magiging isang bagay na napakaganda, kaya't inaasahan pa rin niya ito ng may kagalakan. Pagkatapos ng lahat, ang Southern Heaven Gate ay ang pinakamatandang nakatatandang kapatid ng tumataas na Sky Pavilion, kaya tiyak na magiging bukas palad sila. Hindi niya alam na ang gantimpala na pinag-uusapan nila ay hindi niya inaasahan. "Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging magalang." Ngumuso ang South Heaven Gate, tumalikod at umalis kasama si Joel. Tuwang-tuwa si Harry habang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalawa, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ngayon lang siya tiningnan ng mga ito ng malamig. "Uncle Master, ano ang susunod nating gagawin?" Hindi maiwasang magtanong ni Joel. Ikinandado nila ang hinala kay Harry, at ang kanilang target ay malinaw kung ano ang susunod nilang gagawin ay halata. Kung ito ay ibang tao, nahuli na nila siya ng walang pag-aalinlangan, ngunit ito ay tagasunod ni Lindan. Kahit ang Southern Heaven Gate ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Biglang huminto ang South Heaven Gate sa kanyang landas, malamig na tinitigan si Joel pataas at pababa, hanggang sa tumindig ang balahibo ni Joel, pagkatapos ay sinabi niya, "Junior Marshall nephew, paano ka talaga nakipag-away ni Linford?" Tungkol sa usapin sa pagitan nina Joel at Linford, hindi malinaw ang Southern Heaven Gate. Nalaman lang niya na si Panyong ay pinatay ni Linford dahil gusto niyang manindigan para sa kanyang alagad, ngunit hindi niya natanong ng detalyado kung ano ang dahilan. Saglit na nauutal si Joel, at malabong sumagot, sa pag-uulat sa Marshall Uncle, ang disipulong ito ay unang nakipagkompetensya upang bumili ng isang item mula sa Hong Chamber of Commerce, at iyon ang naging kalaban ko sa Linford na ito. Ang salitang Star Inkstone, maliban kung ito ay talagang kinakailangan, hindi kailanman ipaalam ni Joel sa Southern Heaven Sect. Pagkatapos ng lahat, ang Southern Heaven Sect ay isa na ngayong Foundation Stage Peak Stage Expert, malapit nang makapasok sa Golden Core Stage, kaya ang tukso ng Star Inkstone sa kanya ay mas malaki kaysa kay Joel. Kapag nalaman ng South Heaven Gate ang pagkakaroon ng Star Inkstone, kahit na mabawi nila ito mula kay Linford, hindi ito makukuha ni Joel. Si Joel ay malinaw na hindi gagawa ng isang katangahang bagay tulad ng pagtulong sa ibang tao na gawin ang kanilang sariling bagay. Ano ito? Hindi madaling target ang Southern Heaven Gate, at hindi madali para kay Joel na lokohin sila. Ang susi nito ay agad na natuklasan. Agad na nanikip ang puso ni Joel, ngunit pinilit pa rin niyang manatiling kalmado, isa lamang itong ordinaryong kayamanan na ginagamit para sa paglilinang. Hindi ito masyadong mahalaga, ngunit hindi ito karaniwan. Isang ordinaryong kayamanan. Kumunat ang noo ni Enteng at nagdududang nagtanong, ordinaryong kayamanan lang ba talaga ito? Kung si Harry ang Linford na ito, siya ang kampon ni Linden, at itinatago niya ang kanyang lakas, bakit siya makikipagkompetensya sa iyo para sa isang normal na kayamanan? Walang masabi si Joel.
Nagmamadali lang siyang gumawa ng kasinungalingan, pero nakalimutan niyang sobrang tuso rin pala ng kaharap niya. Nahuli siya ng butas sa isang iglap. Nang makita si Joel na nauutol at walang masabi, ang mukha ng South Heaven Gate ay lalong naging malungkot at nanlamig. Sinabi niya sa malalim na boses, kanina ko lang pinag-isipang mabuti. Itong Harry, si Linden ang nagpadala sa atin dito para humingi ng tulong sa kanya, at siya ang nakababatang kapatid ni Lindan. Kung siya si Linford, hinala ko na ang utos ni Linden ang nasa likod nito. Huminto si Enteng, tumingin sa naguguluhan na si Joel, at sinabi sa hindi pa nagagawang mabagsik na tono, ngayong hinahangad ni Linden ang aking posisyon bilang panganay na Marshall brother, tiyak na hindi ko bibitawan ang anumang posibleng nakatagong panganib. Kung kinakailangan, wala akong pakialam na gumamit ng ilang mapanlinlang na paraan kahit laban sa iyo, Marshall nephew. Marshall nephew? Dapat ay narinig mo na sa iyong amo noon pa na ang Panginoong ito ay magaling sa minor known phase method, at gayon din ang ilan sa mga baluktot na martial arts na iyon, kaya may alam akong soul-searching technique na direktang makakabasa ng spiritual awareness memory ng ibang tao, tama ba? Nang marinig ito ni Joel, agad na bumuhos ang kanyang likod sa malamig na pawis. Kung hindi siya natakpan ng malakas na aura ng Southern Heaven Gate, natakot sana siya na tumalikod at tumakbo. 3,877. Narinig nga ni Joel ang kanyang murang master panyong na namatay sa kanyang mga kamay, na binanggit ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa. Ito ay isang lihim na pamamaraan na espesyal na natutunan at nilinang ng South Heaven Gate noong siya ay naglilingkod sa law enforcement hall noong mga unang araw. Maaari nitong direktang basahin ang mga alaala ng ibang tao mula sa kanilang banal na kahulugan. Sa harap niya, walang sikretong mapag-uusapan. Siyempre, ang lihim na kasanayang ito ay magagamit lamang kapag ang kabilang partido ay nawalan ng lakas na lumaban, at ang lakas ng kamalayan ng kabilang partido ay dapat na mas mababa kaysa sa sarili ng gumagamit. Kapag ito ay ginamit, ang kamalayan ng target ay babagsak. Kahit na sila ay sapat na mapalad upang mabuhay, sila ay magiging isang muddle-headed na tanga. Alam na alam ni Joel na kung patuloy niyang linlangin sila ng ganito, ang Southern Heaven Gate ay maaaring talagang kumilos sa galit. Sa oras na iyon, pabayaan ang pag-agaw ng bituin na Inkstone, baka hindi na niya kayang mabuhay ngayon. Kahit swerte siya, magiging tanga siya. Kung gayon, anong pag-asa ang naiwan niya? Saglit, natakot si Joel kaya pinagpapawisan siya na parang ulan. Bagamat gusto niyang gumawa ng panibagong kasinungalingan at patuloy na pagtakpan ang sikreto ng Star Inkstone, sa ilalim ng presyon ng South Heaven Gate, maging ang isang tusong tao na tulad ni Joel ay ganap na blanko. Madaling gumawa ng kasinungalingan, ngunit imposibleng gawing perpekto ito sa maikling panahon. Sa sandaling ang Southern Heaven Gate ay hindi makahanap ng anumang mga depekto, si Joel ay matatapos ngayon. Sa kanyang lakas, hindi siya makatakas mula sa Southern Heaven Gate. Sa sandaling ito, labis na nagsisisi si Joel na maging ang kanyang bituka ay naging berde. Nais niyang bigyan ang kanyang sarili ng 18 bibig. Anong uri ng tao ang South Heaven Gate? Bakit niya gustong gamitin siya noong una? Ito ay mahusay. Wala man lang siyang nakuhang benepisyo at sa halip, nasangkot siya sa gulo. Tapos ka na bang mag-isip? Kung ayaw mong sabihin, huwag mong sisihin itong si Lord na hindi niya itinuring ang relasyon natin bilang mga Marshall nephews. Habang nagsasalita ang Southern Heaven Gate, aatake na sana siya. Walang tao sa paligid, kaya walang dapat ikabahala. Napatalon si Joel sa takot. Hindi na siya nang ahas na mag-alinlangan pa at mabilis na sinabi, Marshall uncle, please wait. Hindi naman sinasadya nitong itago ng alagad na ito. Kaya lang, mahabang kwento ang usaping ito at natatakot akong masayang ang oras ni Marshall uncle. Ngayong gustong marinig ito ng Marshall uncle, ang disipulong ito ay hindi maglalakas loob na magtago ng anuman. Sige, magsalita ka. Noon lang lumuwag ng kaunti ang ekspresyon ng Southern Heaven Gate. Maaaring magsinungaling ang mga salita, ngunit hindi niya ginamit ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa.
Kung hindi dahil sa katotohanan na ang pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa ay nakakapinsala sa espiritual na kahulugan ng isang tao at hindi maaaring gamitin ng madalas, wala siyang pakialam sa buhay ni Joel. Malamang matagal na siyang kumilos. Gayunpaman, hindi alam ni Joel na mas mahalaga ang kanyang buhay. Sa huli, wala siyang choice kundi ikwento ang buong kwento sa Southern Heaven Gate, kasama ang Star Inkstone. Inalis lamang niya ang katotohanang namatay si Panyong sa kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng isang bagay na tulad ng bituin na inkstone upang makaakit ng pansin, ang Southern Heaven Gate ay walang pakialam sa lihim na ito. Matapos marinig ang tungkol sa paggamit ng Star Inkstone, agad na lumiwanag ang mga mata nitong mataas at makapangyarihang senior disciple ng pumailanglang na manager ng Sky Pavilion. Star Inkstone. Marshall Nephew, sigurado ka ba na ang bagay na ito ay makakatulong sa isang tao na umakyat sa yugto ng Jindan at makakagawa pa ng isang perpektong tagumpay, na nagpapahintulot sa cultivator na maging pinakamalakas na eksperto sa Jindan? Sabi ng South Heaven Gate sa apurahang tono. Bagamat mas mataas siya kay Joel sa mga tuntunin ng karanasan at kwalipikasyon, hindi siya katulad ni Joel na gumugol ng 3 taon sa silid-aklatan at nagbasa ng halos lahat ng mga sinaunang aklat. Hindi katakataka na hindi niya alam ang paggamit ng Star Inkstone. Ang pag-uulat sa Marshall Uncle, hindi ko magagarantiya na ito ay talagang may kamangha-manghang epekto, ngunit ito ay talagang naitala sa mga sinaunang aklat. Bagamat dumudugo ang puso ni Joel, sumagot pa rin siya ng may paggalang. Dahil nalikna ang balita ng Star Inkstone, siguradong wala ng kaugnayan sa kanya ang Star Inkstone na kanina pa niya iniisip. Kaya naman, nagpa siya si Joel na gawin ang lahat para mapasaya ang Southern Skygate. Kahit na hindi niya mapanaginipan ang Star Inkstone, kailangan niyang kunin ang minor faceless magic art mula sa kanya, kung hindi, talagang malaking kawalan siya. Well, ang mga sinaunang libro sa Library Pavilion ay pawang well-documented classics. Dahil ito ay naitala sa ganitong paraan, hindi dapat magkaroon ng labis na pagkakaiba. Upang magawa ang mga tao na maging pinakamalakas na Jindan Stage Master, ito ay isang pambihirang kayamanan sa mundo. Kahit na ang katalinuhan ng Southern Heaven Gate ay hindi maitago ang kasakiman sa kanilang mga mukha. Para sa isang bagay na tulad ng Star Inkstone, imposible para sa sinumang magsasaka sa ibaba ng Golden Core Stage na hindi matukso nito. Gaano man kalalim ang kanilang background, hindi sila exception. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananabik, biglang hinaampas ng South Heaven Gate ang kanyang ulo at sinabing, tama. Noong una, hindi ako sigurado kung ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Lindan, ngunit ngayong may kinalaman ito sa isang kayamanan tulad ng Star Inkstone na makikita lamang ng pagkakataon, lahat ay may katuturan. Ang alagad na ito ay mabagal, mangyaring liwanagan ako, Tito Master. Sa sandaling ito, si Joel ay nakalubog pa rin sa kalungkutan ng hindi makuha ang bituin na Inkstone. Hindi man lang niya naisip ito. Isipin mo, Marshall Nephew. Kung gusto mo at ako ng Star Inkstone, at kung gusto ng Linford na iyon, ibig sabihin ba nito ay ayaw din niyang Master Lindan? Tanong ng Southern Heaven Gate. Siyempre gusto ko rin. Kung sino ang makakuha nito ay may pagkakataong maging pinakamalakas na eksperto sa entablado ng Jindan. Mariing tinanggo ni Joel ang kanyang ulo. Ang isang kayamanan tulad ng Star Inkstone ay isang pag-iral na higit sa lahat ng puwersa at background. Kahit na ang ikalawang henerasyon ng mga magsasaka na may pinakamalalim na background ay hindi makalaban sa tukso nito, at si Linden ay natural na walang pagbubukod. Kaya nga, ito rin ay hindi direktang nagpapatunay na si Harry ay si Linford. Hinala ko na ang pagnanakaw ni Harry ng Star Inkstone ay ang lahat ng ginawa ni Lindan. Ito lang ang dahilan na makapagpaliwanag kung bakit silang dalawa ay nagsama-sama para magsinungaling sa atin. Sinabi ng South Heaven Gate sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Matalino si Marshall Uncle. Hindi umimik si Joel at sinimulang purihin sila. Wala siyang pakialam kung makatwiran o hindi ang mga haka-haka ng Southern Heaven Gate. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay pasayahin ang Southern Heaven Gate.
Hindi katakataka na si Linden ay nang-ahas na hamanin ako ngayon. Lumalabas na nasa likod niya ang Star Inkstone at wala ako sa kanyang paningin. Sinabi ng South Heaven Gate sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Gayunpaman, agad niyang naalala ang reaksyon ni Natalie nang bumisita siya sa Truett noong isang araw. Tila sinadya din niyang tumulong na itago ang pagkakakilanlan ni Linford. Bukod dito, ang katotohanan na si Linden ay tinutugis ang Natalier ay kilala sa tumataas na Sky Pavilion. Hindi maiwasan ng Southern Heaven Gate na hulaan na itong si Miss Salter ay sangkot sa bagay na ito at nakuha ni Linden ang Star Inkstone para pasayahin siya. Hindi imposible, dahil malapit na ang kaarawan ni Miss Salter. Malamang nagagamitin ni Linden ang Star Inkstone bilang regalo para ma-miss si Salter. Bagamat bihira ang mga Star Inkstone, kung maaari siyang maging apo ni Truett, tiyak na hindi lugi ang presyo ng isang Star Inkstone. Ganito ang mga tao. Sa sandaling naisip nila sa maling paraan, ang ilang mga bastos na bagay ay magiging pareho, at kahit na maraming iba pang mga bagay ay lalabas upang patunayan ito. Ang tinatawag na mga kasangkot ay hindi nakakakita ng malinaw, ito ay isang uri ng panlilinlang sa sarili, at ang Southern Heaven Gate ay ganito na ngayon. 3,878. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, biglang sumakit ang ulo ng Southern Heaven Gate. Ang usaping ito ay naging mas komplikado. Hindi lamang ito nagsasangkot ng young master na si Linden, ngunit maging ang binibini Salter ay nasangkot din. Ano ang dapat nilang gawin? Totoo na ang Southern Heaven Sect ay ang pinakamatandang senior brother na namamahala sa tumataas na Sky Pavilion. Gayunpaman, na-pressure na sila nang mag-isa silang humarap kay Linden. Kung haharapin nila ang babaeng Salter, na may mas makapangyarihang background, wala silang pagkakataong manalo. Sa ganitong paraan, kung maglalakas loob siyang hawakan si Harry, hindi lang niya asar si Linden, kundi mami-miss din niya si Salter, at kahit na ang dalawang malalaking putok sa likod nila ay mabubunyag. Kung talagang umunlad ang mga bagay sa yugtong ito, hindi banggitin ang mismong Southern Heaven Gate, kahit na bumalik ang pinuno ng tatlong magkakapatid na Nolan, si Andrew, matatakot siya hanggang sa mamatay. Kahit na ang tiyuhin nilang si Nantian Aurora, na nasa malayo sa Nakajima, ay sumulong, malamang nawala itong silbi. Ang kanilang tiyuhin, si Nantian Aurora Polaris, ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa gitnang henerasyon ng pamilya Nolan. Hindi lang siya malakas, kundi siya rin ang libation ng Cultivator College ng Skyclass Island. Maging ito ay ang kanyang katayuan o impluwensya, ito ay hindi maliit na bagay. Sa kasamaang palad, ito ang tatlong magagandang pavilion ng North Island. Kahit na may kapangyarihan si Nantian Aurora Polaris sa gitnang isla, hindi niya maabot. Kahit naiunat niya ang kanyang kamay, hindi ito bibili ng mga taong tulad ni Truett, na nasa tuktok ng North Island. Habang pinag-iisipan niya, mas naging komplikado ang usapin. Napakaraming mahahalagang tao ang kinasasangkutan nito na kahit ang Southern Heaven Gate ay hindi maiwasang mawala ng malay. Hindi bababasa, bago bumalik ang kanilang amo na si Andrew, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Masyadong malalim ang tubig dito. Bagamat kahanga-hanga ang kanyang titulo bilang kaitiwala ng pinakamatandang martial brother ng pavilion, wala itong silbi. Bumalik muna tayo. Pag-uusapan natin ang mga countermeasure kapag bumalik si boss sa loob ng 2 araw. Sumimangot ang Southern Heaven Gate at nag-isip sandali, ngunit sa huli, nagpasya siyang maghintay ng oras. Bumalik ang Enteng at Joel sa kanilang mga kuweba ng buong pag-iisip, habang si Terence, sa kabilang banda, ay nagpakita sa venue ng Newbie Challenge pagkatapos magsalita ng ilang salita at ibigay ang sisi kay Harry. Gayunpaman, nagulat ang lahat na makita ang isang baguhan na tulad ni Terence may katawan na puno ng kalusugan. Maging si Gavin ay hindi maiwasang mataranta. F***, what kind of big shot did this kid provoke this time? The heavens are blind, bakit hindi pa siya pinatay matapos masugitan ng ganito kalawak? Agad na napasigaw si Gavin sa awa.
Karaniwan, ang kanyang unang reaksyon bilang isang manager ay ang magulat sa mga nakatataas kapag nakita niya ang isang baguhan na nasugatan, at pagkatapos ay walang pagsisikap na hanapin ang tunay na mamamatay tao, ngunit ngayon ay hindi na siya mapakali na gawin ito sa ibabaw. Malinaw ang kanyang saloobin sa pagkawasak ni Terence. Tuwang-tuwa si Tony, ika-9 na pinsan, sa tingin mo ba ang batang ito ay pinuntahan ng kagandahang Meyer at binugbog niya? Lahat ng mga bagong disipulo ng pavilion, kabilang ang senior manager na si Gavin, ay naluluha nang makita ang mapang-akit na kagandahang si Bella, maliban kay Terence at sa iba pa. Ang espesyal na pagtrato na natanggap ni Terence mula kay Bella ay isang bagay na hindi nila maiwasang pagnasaan. Lalo na ang isang tulad ni Tony, na gustong lumuhad sa harap ni Bella at dilaan ang kanyang mga daliri sa paa. Lalo siyang naiinggit at nagseselos kay Terence, at hindi niya maiwasang mag-isip sa direksyong iyon nang makita niya ang mga sugat ni Terence. Ito ay hindi isang random na komento kamakalawa, nang pumunta si Bella sa bahay ni Terence, gabi na, ngunit nakatira siya sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa isang bakanteng lugar. Bawat galaw niya ay pinagtutuunan ng pansin ng mga bagong recruit, kaya halos imposibleng makatakas sa mga mata at tenga ng mga taong may lihim na motibo, at si Tony ay natural na isa sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit sigurado siyang hindi umalis si Terence at Bella ng maayos. Si Terence, sa kabilang banda, ay kilala bilang isang lecher. Maaaring seryoso siya sa hitsura, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa loob? Sa kanyang lakas sa unang bahagi ng foundation stage, kung talagang asar niya si Bella, na nasa rurok ng maagang foundation stage, maswerte siyang matalo kahit ang pagpatay sa kanya ay hindi magiging labis. Sinasabi mo na si Bella ang may gawa nito. Pinagmasdan ni Gavin sina Terence at Bella na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Napagtanto niya na hindi maganda ang relasyon ng dalawa, at tila nagbabantay sila sa isa't isa. Isipin mo, ika-9 na pinsan, malamig na tumawa si Tony, sino pa ba kung hindi ang kagandahang Meyer ang makapagpapahirap kay Terence sa mga baguhan natin? Totoo iyon. Dahil naging maingat sina Joel at South Heaven Gate na itago ang kanilang mga intensyon, hindi nag-isip si Gavin sa direksyong iyon. Isa lang ang inaalala niya, ang posisyon ng babaeng ito, si Bella. Bago dumating si Bella, nahirapan na siyang harapin ang grupo ni Terence ng mag-isa. Lalo na kamakailan lamang, nang kailanganin ni Tony na magpigil, ang grupo ni Terence ay ganap na natalo sa kanya sa ibabaw. Halos nakakahiya para sa kanya, ang senior marshal brother in charge. Isang bagay lang ang kaya niyang aliwin ang sarili niya sa buong araw, ang kaunting pagkainip ay masisira ang malaking plano. At ngayon, bago pa niya maalagaan si Terence, may isa pang Bella na hindi gaanong mahirap pakitunguhan kaysa kay Terence. Nag-alala si Gavin buong gabi. Kung tutuusin, sa pag-uugali ni Bella sa simula, tila maganda ang impresyon niya kay Terence. Sobra na hanggang ni Terence para mahawakan ni Gavin, ano ang mangyayari kung kailangan niyang harapin si Bella, na nasa tuktok ng maagang foundation stage. Ngunit ngayon, matapos makita ang magkasalungat na relasyon ng dalawa, sa wakas ay tumira na ang puso ni Gavin. Hanggat ang babaeng ito ay hindi pumanig kay Terence, magiging madali ang mga bagay. Si Bella ay isang babae lamang, siya ay malakas, ngunit siya ay kararating lamang at walang pundasyon. Kahit gaano siya kaskimang, hindi niya kayang tumayo mag-isa sa mga mata ni Gavin. Dalawa lang ang pagpipilian niya, alinman sa panig ni Terence o sa panig nito. At ngayon na si Bella ay may laban kay Terence, wala siyang pagpipilian kundi ang umasa kay Gavin. Ang babaeng ito ay maaaring ituring na isang bihirang stunner. Kinurot ni Gavin ang kanyang baba, ang kanyang tatsulok na mga mata ay sakam na nakatingin sa kaakit-akit na figure ni Bella. Hindi niya napigil ang iklik ang dila at bumaantong hininga. Sa tatlong pavilion ng North Island, ang mga babaeng magsasaka ay bihira sa simula, at ang kagandahang tulad ni Bella ay mas bihira pa. Sa pangkalahatan, kahit na mayroong isa, ito ay magiging eksklusibong pag-aari ng ikalawang henerasyon ng mga young masters tulad ni Lindan. Imposible para sa kanya, isang mababang antas na manager tulad ni Gavin, na magkaroon ng ganoong magandang pagkakataon.
Sa pagkakataong ito, alam ni Gavin na dumating na ang kanyang pagkakataon. Halatang hindi malinis na babae si Bella. Sa sandaling napilitan siyang sumuko sa kanya, hindi siya magiging mapagpanggap. Oras na para magsaya. Sa pag-iisip nito, napukaw ang pagnanasa ni Gavin. Tinitigan niya ng triangular na mata si Bella at napalunok ng laway. 3,879. Naramdaman ng kanyang nagbabagang tingin, kumilos si Bella tulad ng inaasahan ni Gavin. Hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng sama ng loob. Sa halip, mapang-akit niyang dinilaan ang mga labi at kinindatan siya. Sa isang iglap, nanghina ang buong katawan ni Gavin. Kung hindi dahil nasa pampublikong lugar sila tulad ng hamon ng bagong dating, malamang hindi niya mapipigilan ang pagkaladkad nitong babaeng ito sa tirahan ng kuweba para lumaban ng 300 rounds. Hindi napigilan ni Tony na ibuka ang kanyang mga labi sa selos. Bagamat si Gavin ang kanyang backer, pagdating sa mga babae, maging ang kanyang sariling ama ay kailangang tumabi. Siyempre, sa kanyang kasalukuyang lakas, walang paraan na matakasan niya ang proteksyon ni Gavin. Kahit gaano pa siya kawalang kasiyahan, napigilan niya lang ito pansamantala. Sa kanyang pagtataka, mabilis na nakabawi si Gavin mula sa kanyang pagnanasa at sinabing, "Ikaw nga ay isang babaero, ngunit malayo ka pa rin sa aking pagsang-ayon." Gaano man niya pagnanais si Bella, si Gavin ay hindi kasing simple ng pag-iisip ni Tony. Imposibleng mahulog sa kanya si Bella sa isang tingin lang. Kung walang magagawa si Bella, kahit na siya ay talagang nag-aalok ng kanyang sarili, si Gavin ay magpapakita lamang ng isang palabas at hindi kailanman ituring siya bilang isa sa kanyang sarili. Ang gustong makita ni Gavin ay napakasimple, gusto niyang si Bella ay tumayo at labanan si Terence sa harap ng lahat. Iyon ay isang tunay na tanda ng katapatan. Ang hamon ng bagong dating na ito ay maaaring ituring na unang opisyal na pagpapakita ni Bella mula nang dumating siya sa Welcome Pavilion. Sa pamamagitan lamang ng kanyang aktwal na mga aksyon ay tunay na mahulaan ang kanyang posisyon. Maliban doon, ang lahat ng iba pang mabulaklak na salita ay lumulutang na ulap lamang. Hindi lang si Gavin, pinagmamasdan din ni Terence ang mga galaw ni Bella, sinusubukang alamin ang totoong intensyon ng babae. Ang babaeng ito ay nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, na nangangahulugan na maliban kay Terence mismo, ang lahat ng iba pang mga bagong disipulo sa pavilion, kasama sina Randolph at Hernan, ay hindi makakapantay sa kanya. Ito ay isang variable na maaaring baguhin ang sitwasyon ng mga bagong disipulo sa pavilion. Kung talagang may gustong gawin sa kanya ang babaeng ito, kahit ayos lang si Terence, si Randolph at hindi ito kakayanin ni Hernan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng mapupungay na mga mata ng karamihan, si Bella, ang bagong dating, ang unang umakyat sa entablado. Inihayag niya sa isang malinaw at kaakit-akit na boses, "Panginoong Hukom, Kuweba numero 16, Bella, hamon sa kuweba bilang 15, Martial Inspection." Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay natigilan. Si Billy, ang taong hinamon, ay agad na naging kasing itim ng mukha ng ilalim ng isang palayok. "Ate mo. Nabawasan na ako sa pinakasira-sira na kuweba na tirahan number 15 sa paanan ng bundok. Ngayon, mayroong isang F***King Bella dito." Tinawag niya ako pagkalapit niya. "Isa kang F***King master sa rurok ng maagang yugto ng foundation building realm, maganda." Hindi napigilan ni Billy ang pag-ungol sa publiko. Sa kasamaang palad, wala siyang lakas ng loob. Matapos marinig ang sinabi ni Bella, mahina lang siyang umaakyat sa entablado at umamin ng pagkatalo. Kahit na magkaroon siya ng 10 beses na lakas ng loob ng isang oso at isang leopardo, hindi siya maglalakas loob na hamanin si Bella, isang dalubhasa sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Ang pagbabayad ng isang challenge point at pag-abot sa numerong 15 kuweba, na sa una niyang inakala ay ang pinakamasama, upang lumipat sa isang mas masamang hitsura na kahoy na bahay, ang kapalaran ni Billy. Sa ganitong paraan, nakatadhana siyang mawala ng puntos para sa unang 4 na round ng pagtatasa ng bagong dating. Hindi siya makakatakas.
Sa kanilang pagtataka, bago bumaba si Bella mula sa entablado, iminungkahi niya, "Maliliit na kapatid, kung hindi mo tatutol, magpapalit lang kami ng aming mga ranggo, at maaari kang magpatuloy na manirahan sa kuweba bilang 15 nasa paanan ng bundok." Ano sa tingin mo? Agad na natigilan si Billy. Ang iba ay may mga kaina-hinalang ekspresyon din. Tinakpan ni Bella ang kanyang bibig at tumawa. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang tinig na nagpatinggaw sa anit ng isa, "Ako ay isang malinis na pambihira at ayaw akong manirahan sa isang maruming Immortal's Cave. Mas gusto ko ang maliit na bahay na gawa sa kahoy na ginawa ng lahat para sa akin." Iyan. Mabuti iyan. Salamat, Miss Meyer. Pagkatapos mag-react ni Billy, mabilis niyang sinabing may pasasalamat. Ang Cave number 15 ay ang pinakamasamang kuweba sa Welcome Pavilion at hindi karapat-dapat sa atensyon ni Bella. Gayunpaman, para sa isang hamak na tulad niya na nasa ibaba ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, ang konsentrasyon ng espiritual na chi sa pinakamasamang kuwebang ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa maliit na bahay na gawa sa kahoy sa labas. Ngumiti ng kaakit-akit si Bella at bumaba ng ring. Habang tinatamasa ni Bella ang paghanga ng mga bagong disipulo, sabay na umiling sina Terence at Gavin. Hindi nila naiintindihan ang ginagawa ni Bella. Sa Rookie Challenge Round, ang pakikipaglaban mula sa huling kuweba hanggang sa susunod ay ang pinakamahusay na diskarte upang makakuha ng pinakamaraming puntos ng hamon hanggat maaari. Hindi magiging kakaiba para sa sino man na gawin ito, ngunit ito ay kakaiba para kay Bella. Siya ay inilipat sa kalagitnaan, at ngayon ay isang dalubhasa sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Higit pa rito, sa background ng isang elder ng tumataas na Sky Pavilion, kahit na manatili siya sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa walang backer. Sa teorya, hindi na niya kailangang bigyang pansin ang pagsusuri ng bagong dating, na higit sa kalahati ay tapos na, at hindi na kailangang magsimula siya sa huling kuweba. Ayon sa mga haka-haka ni Terence at Gavin, ang hitsura ni Bella ngayon ay malamang na ipakita ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng mga aksyon upang matiyak na mabubuhay siya dito sa hinaharap. Halimbawa, maaari niyang hamanin si Randolph o si Hernan, o maaari niyang hamanin si Terence ng direkta. Noon lang naramdaman ni Gavin ang kanyang halaga. Siyempre, may iba pang mga posibilidad, tulad ng kanyang paghamon kay Tony. Titingnan siya ni Gavin bilang isang kaaway, ngunit ito rin ay isang paraan upang ipakita ang kanyang presensya. Sa pagpigil sa kanya ng grupo ni Terence, kahit si Gavin ay walang magawa sa kanya. Gayunpaman, hindi pinili ni Bella ang alinman sa mga nabanggit. Sa halip, pumili siya ng isang bagay na hindi inaasahan ng sino man na hamanin si Billy na nasa kuweba numero 15. Parehong walang ideya sina Terence at Gavin kung ano ang binabalak ng babae. Mula sa kanilang pananaw, ang paghamon kay Billy ay isang ganap na walang kabuluhang gawa kay Bella. Kahit na wala siyang ginawa, hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan at magdulot ng hinala. O di kaya, ang layunin ni Bella ay gawin si Terence at Gavin na maghinala sa kanya, at gawin silang mag-alinlangan. Ito ay hindi imposible. Bella ay nahulog na kay Terence, ngunit kung gusto niya maging ikatlong puwersa, hindi siya maaaring kumampi kay Gavin. Kailangan niyang labanan si Terence, at kung magkamali si Terence at mag-away sila hanggang kamatayan, magiging kasabwat siya ni Gavin. Gusto niyang iparamdam sa mga tao na hindi sigurado tungkol sa kanya at ipakita ang kanyang presensya. Gusto niyang iparamdam kay Gavin na papalapit siya sa kanya, pero at the same time, ayaw niyang hindi siya maintindihan ni Terence. Nais niyang itatag ang kanyang posisyon sa harap ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ng hakbang-hakbang. Ito ang tunay na intensyon ni Bella. Ang mga sumunod na round ng hamon ng bagong dating ay napunta ayon sa plano ni Bella. Hindi niya hinarap ang alinman sa mga pangunahing miyembro mula sa Terence o Gavin, at isa-isa lang niyang hinamon ang mga nakatataas. Walang anumang kahirapan, at tila walang kabuluhan din, ngunit sa pamamagitan ng mga pagkilos na ito ay walang makakaunawa na matagumpay na naitatag ni Bella ang kanyang posisyon.
Maging sina Gavin, Terence, at lahat ng iba pang bagong disipulo ng pavilion ay hindi na nang ahas na tretuhin siya bilang isang flower vase. Isa na siyang malakas na kalaban ngayon. 3,880. Hindi talaga simple ang babaeng ito. Ganap na nakita ni Terence ang plano ni Bella sa pagkakataong ito, at naniniwala siyang ganoon din ang ginagawa ng panig ni Gavin. Gayunpaman, wala silang magagawa kay Bella. Mapapanood lang nila si Bella na naging third-tier existence na tinitingala ng lahat pero wala silang magawa. Kung si Bella ay kakampi sa kabilang panig sa kaunting tanda ng kaguluhan, hindi ba ito humihingi ng gulo? Masasabi nila na ito ay isang bukas na pamamaraan ni Bella at walang makakapigil dito. Higit pa rito, wala silang paraan para pigilan ito dahil sa Rookie Challenge competition. Nakatingin lang sila habang itinatayo ng babaeng ito ang kanyang pundasyon at unti-unting nabuo ang kanyang mga pakpak. Gayunpaman, mayroong isang magandang balita para kay Terence. Pinatakbo lang niya si Randolph at si Hernan bilang kanyang mga subordinate. Sa mga utos ni Terence, mahihirapan si Bella na akitin sila kahit na gusto niya. Gayunpaman, iba ang mga bagay para kay Gavin. Ang kanyang mga bagong subordinate ay hindi masyadong tapat sa kanya, at bawat isa sa kanila, kabilang si Tony, ay naglalaway sa kagandahan ng Meyer. Habang unti-unting naitatag ang posisyon ni Bella, malaki ang posibilidad na ang mga taong ito ay magiging mga taga-bakod. Pagkatapos ng lahat, siya ay pinigilan ng gang ni Terence sa lahat ng oras na ito, at ang kanyang kontrol sa mga bagong recruit ay bumaba sa punto ng pagyayelo. Kahit na ang mga taong ito ay hindi maglakas loob na ipagkanulo siya ng hayagan, kung si Bella ay bibigyan sila ng isang kindat o kahit na kaunting tamis, naniniwala siya na walang sino man ang tatanggi na tumingin sa kagandahang ito ng Meyer. Ang karunungan ni Bella ay nakalagay sa katotohanan na kahit alam ni Gavin na sinusubukan niyang i-poach siya, maaari lamang niyang tiisin ito pansamantala upang hindi lumala ang sitwasyon at mapilitan si Bella na pumanig kay Terence. Habang pinupukaw ni Bella ang isang bagyo sa malugod na bagong pavilion, ang Southern Heavenly Gate at si Joel, na nasa malayong Sky Pavilion, sa wakas ay nakita ang pinuno ng tatlong magkakapatid na Nolan, si Andrew. Kababalik lang ni Andrew mula sa kanyang misyon. Nakasuot pa rin siya ng itim na armor. Umupo siya sa master chair at tumingin kay Joel, na nanginginig sa lupa at hindi nang ahas na gumalaw. Pagkatapos, tumingin siya sa kinakabahan na Southern Heaven Gate. Pinigil ni Andrew ang kanyang galit hanggang sa hindi makahinga ang dalawa at sinabing, 2 buwan lang akong umalis sa isla para magsagawa ng misyon, at napakalaking bagay ang nangyari. Hindi lamang nawala ng buhay ang ikatlong kapatid, ngunit hindi mo pa rin nahuhuli ang tunay na mamamatay tao. Pangalawang kapatid, binaygo mo ako. Habang nagsasalita siya, ang layunin ng pagpatay ni Andrew kasama ng kanyang makapangyarihang aura ay pinilit si Joel, isang mid-foundation stage cultivator, na humiga sa lupa, hindi nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada. Ito ay dahil ngayon lang siya nakaranas ng isang brutal na patayan. Pagkatapos ng lahat, ang taong nasa harap niya ay isang pag-iral na nasa itaas ng perpektong foundation stage cultivator ng Southern Heaven Gate. Isa siyang tunay na dalubhasa sa Golden Core Stage at itinuring na isang malakas na haligi ng suporta sa tatlong pavilion. Hindi lang si Joel, maging ang pinuno ng pinakamatandang nakatatandang kapatid ng Grand South Heaven Gate, ang manager ng tumataas na Sky Pavilion, ay nabalot ng malamig na pawis. Kuya, hindi naman sa ayaw kong maghiganti kay third bro, pero nasabi ko na sa iyo ang mga detalye. Itong hari na ito ay hindi lang si Linden ang kinasasangkutan, pati si Miss Salter. Seryosong bagay ito, at hindi ako pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Nagreklamo ang South Heaven Gate na may madilim na mukha. Nang marinig ito ni Andrew, hindi niya maiwasang sumimangot. Sa kanyang malakas na lakas bilang isang Golden Core Stage Cultivator, ang mga taong tulad ni Linden at Natalie ay hindi papasok sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang mga malalaking bosses sa likod ng dalawang taong ito ay mga buhay na nakatayo sa tuktok ng buong North Island. Kahit ang isang Golden Core Stage expert na tulad niya ay hindi maglalakas loob na pukawin sila ng madali.
Bukod dito, tinitigan ni Linden ang posisyon ng pinakamatandang kapatid na Katie wala nang tumataas na Sky Pavilion ng may pag-iimbot. Ito ang panahon na kailangan nila ng mataas na antas na relasyon. Kung hindi, kung ang isang big shot tulad ni Truett ay magsasabi ng isang bagay, marahil ang Southern Heaven Gate ay kailangang magbitiw at isuko ang kanilang posisyon ng walang anumang pagtutol. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay ibinuka ni Andrew ang kanyang bibig at sinabing, "Bueno, ang sitwasyong ito ay hindi madaling harapin, at hindi namin masisisi ang lahat sa iyo, pangalawang kapatid. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay panatilihin ang iyong posisyon bilang ang pinakamatandang kapatid na lalaki na namamahala sa tumataas na Sky Pavilion. Tungkol naman sa pangatlong kapatid, hahanap tayo ng paraan para maipaghiganti siya mamaya. Ang posisyon ng South Heaven Gate ay magbibigay daan sa kanila na kumita ng kayamanan, at maging si Andrew ay makikinabang dito. Kaya kahit gustong sumuko ng South Heaven Gate, hindi siya papayag." Nang makitang sa wakas ay tumigil na si Andrew sa pagbigkas tungkol sa ikatlong kapatid, agad na nakahinga ng maluwag si Enteng at tumango, "Susunod ako sa utos ng kuya. Pangalawa kuya, lagi kang maparaan. Sabihin mo sa amin kung ano ang susunod naming gagawin." Nagpahiwatig si Andrew para sa Southern Heavenly Gate para makabuo ng isang plano. Bagamat siya ang pinuno ng tatlong magkakapatid na Nolan at ang kanyang lakas ay walang pag-aalinlangan, hindi niya kailanman nagustuhan ang mga nakakabagabag na bagay na ito, kaya't maaari niyang iwanan ito sa Southern Heavenly Gate. "Kuya, halatang hindi sapat na gawin natin ito ng mag-isa. Kaya, sa tingin ko, kailangan ni Tito Nakajima na magsulat ng liham sa mga nakatataas sa tumataas na Sky Pavilion. Kahit na hindi niya makumbinsi ang lahat ng mga nakatataas, kahit papaano ay mabibigyan niya sila ng kaunting suporta. Mukhang hindi tayo masyadong mahina. Ang mga nakatataas na ito ay dapat nakakampi, at hindi lahat ng mga ito ay dapat nakakampi sa X." Iminungkahi ng South Heaven Gate. "Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Magsusulat ako ng liham kay Tito." Tinanguan ni Andrew ang kanyang ulo, pagkatapos ay bumantong hininga, mapalad na ang ating lolo ay nag-iisa sa mga nakaraang taon. Kung hindi, sa kanyang impluwensya, sino ang maglalakas loob na tumanggi sa kanya? Oo, sana ay magtagumpay siya sa kanyang pag-iisa sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay maaari naming itaas ang aming mga ulo. Ang Southern Heaven Gate ay puno rin ng damdamin. Nang matapos ang talakayan ng magkapatid, ibinaling ni Andrew ang kanyang tingin kay Joel. Nanlamig na naman ang mukha niya, at ngumuso, "Ang pagkamatay ni third kapatid ay dahil sa iyo. Ayon sa orihinal kong intensyon, gusto kitang patayin para aliwin ang kaluluwa ng ikatlong kapatid sa langit." Nang marinig ito, si Joel ay nagpawis ng malamig, at lahat ng balahibo sa kanyang katawan ay tumayo. Totoo ang layunin ng pagpatay ni Andrew, at hindi siya nagbibiro. Sa kabutihang palad, ang mga salita ni Andrew ay nagkaroon ng follow-up, gayunpaman, nakikita ang ikatlong kapatid na iyon ay palaging pinupuri ka, "Aking alagad, ililigtas ko ang iyong buhay aso ngayon. Magwala ka." Nagmamadaling tumawag si Joel, pinakamatandang tiyuhin, mangyaring maghintay. Ang disipulong ito ay nananatili sa Library Pavilion sa nakalipas na 3 taon. Nakabasa na ako ng maraming sinaunang aklat. May alam akong kayamanan na makakatulong sa iyo na maging pinakamalakas na orihinal na eksperto sa yugto ng sanggol. Anong biro? Dati, isiniwalat niya ang sikreto ng Star Inkstone dahil gusto niya ang minor faceless magic art ng Southern Heavenly Gate. At saka, kung mananatili siya, malamang na magkaroon pa ng mas maraming benepisyo ang dakilang martial tia na ito. Paano niya naibibigay ang ganoong pagkakataon? Ang pinakamalakas na Yuanying stage expert. Seryoso ka ba? Nagulat si Andrew. Ang Star Inkstone ay makakatulong lamang sa mga tao na makapasok sa Golden Core Stage ng perpekto. Para sa isang dalubhasa sa Golden Core Stage na tulad niya, wala itong gaanong silbi. Kaya noong una niyang narinig ang tungkol dito, hindi siya natinag. Gayunpaman, ang pamagat ng pinakamalakas na orihinal na dalubhasa sa yugto ng sanggol ay nagpalubog sa kanya sa pagnanasa.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.